Grabe naman itong impact leadership kung gumawa ng kwento. Talagang in-emphasize. Kinote mga kababayan si Inday na nagsabi na anya na lahat ng kandidato ay sinungaling. O yung mga espekulasyon mga kababayan na si Inday Sara tatakbo sa pagkapangulo pagdating ng 2028 presidential elections, tinuldo ka na po ni Inday. Sabi po ni Inday, wala siyang ambisyon na tumakbo sa pagka-presidente. Ano niya, Mr. Maravillas? Pakiulit. Sabi ko po, sabi ko po mga kababayan, nagdeklara na si Inday Sara, tinuldo ka na niya yung mga espekulasyon na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Categorically mga kababayan, sinabi niya ngayon, wala daw siya ambisyon na tumakbo sa pagkapangulo. Naintindihan na po ninyo? Ito po, sabi rito mga kababayan ng Impact Leadership, statement ni Inday ito kahapon, hindi ko gustong tumakbo, hindi ko gustong tumakbong president. Ito naman po yung balita from Manila Bulletin. Baka isipin ninyo fake news. Dalawa na po yung nag-carry ng istorya. Sabi niya rito, it is not my ambition to run for president. BP Sara Duterte. Malinaw na mga DDS na vloggers. Paano yan? Yung mga pangangampanya ninyo this early. Wala man palang ambisyon mga kababayan itong si Inday na tumakbo sa pagkapangulo. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo ang kasinungaling pahayag ni Inday, nagkamali na naman po ako, nadulas, sorry na. Before kong ibigay sa inyo ang balitang ito, the full story ng deklarasyon po ni Inday, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Diretso na tayo mga kababayan sa ating kwento na si Inday. Walang ambisyon daw siya mga kababayan na tumakbo sa pagkapangulo. Ito yung sabi rito ng Impact Leadership. Hindi ko gustong tumakbong president. Vice President Sara Duterte, who previously said that all candidates lie. Grabe naman itong Impact Leadership kung gumawa ng kwento. Talagang in-emphasize.
kinote mga kababayan si Inday na nagsabi na anya na lahat ng kandidato ay sinungaling. Ito, who previously said that all candidates lie, says she has no ambition to run for president. Ano, naniwala kayo? Na hindi tatakbo si Inday sa pagkapangulo, mga kababayan? Manaan niya talaga sa kanyang tatay, Mr. Maravillas. Kanino pa man po magmana, oh. O, di ba, oh? Sabi niya kahapon, mga kababayan, hindi ko naman talaga ambisyon ang tumakbong vice president. And lalong-lalo na ang president, alam niyo naman lahat yan na sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong president. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Gustong palabasin, mga kababayan, Hinday, na pag nagdesisyon siya, mga kababayan, tulad ng magdesisyon siya na imbes mayor na lang ng Davao. Kasi di ba yun ang sabi niya? Nag-file po ng certificate of candidacy sa pagka-mayor ng Davao. Ayun, biglang binawi. Para yung tatay, binawi. Tumakbong presidente noong 2016. Ganon din yung anak. Binawi yung pagkandidato sa pagka-mayor, tapos nag-file vice president. So pag nagdesisyon siya, mga kababayan, in 2028 na tumakbo sa pagkapangulo, ang gusto niyang palabasin, plano ng Diyos. Yan, mga kababayan, binibilog yung ating ulo. Ginagawa tayo mga ewan. Ayan po ang balita dito sa Manila Bulletin. Ganon din yung istorya. It's not my ambition to run for president, sabi ni BP Sara. Yun ang kanyang naging pahayag when sought for reaction on the statement made by her father, former President Rodrigo Duterte, on the matter. Sabi, mga kababayan ni Inday, sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong president. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan. It will be truly God's plan that will prevail. Sabi kasi, mga kababayan ng tatay, kung ako si Inday, huwag ka nang mag-ambisyon. Day, anak kita, ibigay mo na kung yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. The former president said in his television show on November 16. Ito yung patungkol, mga kababayan, patama niya kay Martin Romualdez kasi sinasabi niya na nag-ambisyon daw si Martin Romualdez na tumakbo sa pagkapangulo. Sabi nga natin, mga kababayan, ano naman kung mag-ambisyon si Martin? But the truth is, wala bang ganong sinasabi si Martin? Ang nagsasabi naman lang po, mga kababayan, ako yung akong siging kwento, mga kababayan, dito. Sabi nga natin, sa atin naman, mga analysis lang naman, na ikako, mga kababayan, parang yung si Martin Romualdez, ang nababagay po na tumakbo sa pagkapangulo para may continuity yung presidency ng ating Pangulong BBM. At saka, sabi ko, sa aking personal observation man lang po, parang si Martin yung tinitraining ng ating Pangulong Bongbong kasi lagi siyang kasama. Ngayon nga nandun sila sa Amerika and pauwi na, galing Hawaii, galing na sila sa Hawaii, mga kababayan, for the last leg ng kanilang official visit with the APEC Summit. At si Martin Romualdez po, sa totoo lang, kasing sharp mag-isip, kasing talino ni President Bongbong, at refine po ang pag-uugali, hindi magaspang, hindi emotional,
hindi childish, at hindi po siya palaaway. Igawan niya, Mr. Marabilla, sabang dinidescribe mo yung mga magagandang qualities ng pagkatao ni Martin, parang yung latayan niya, Mr. Marabilla, sa mag-ama, hindi ko man sinasabi na ganon. Describe ko lang po kung gaano kaganda ng pag-uugali, mga kababayan, ng magpinsan. Doon man lang po ako. Kasi sa totoo lang, hindi man natin marinig, di ba, na magsalita ng masasama ang magpinsan. At lalo na si Martin Romualdez, hindi mo rin maringgan ng ganong mga pananalita tulad ng mga malabulkang bibig. Bulkan talaga, no? Malabulkang bibig ni Maudigs. Di ba? Pero Mr. Maravillas, anong reading mo sa statement na to ni Inday? Ako po, ang tingin ko, mga kababayan, ang analysis ko, gusto lang niya nga paniwalain yung mga mamamayang Filipino, lalo na yung Congress, na wala man siyang ambisyon sa politika, lalo sa pagkapangulo, para baka, mga kababayan, sa 2024, i-reconsider yung pagbigay sa kanya uli ng confidential funds. Iniisip siguro ni Inday na napagdudahan siya na yung confidential fund, mga kababayan na milyon-milyon, na kanyang hinihingi sa Office of the Vice President, pati sa DepEd, gagamitin niya sa presidential plan para hindi siya pag-isipan. So, nag-announce siya ngayon na wala man na niya akong ambisyon na tumakbo sa pagkapangulo. Alam ninyo niya yan. But unfortunately, mga kababayan, sa tingin ko din, hindi na niya mabibilog yung isipan ng mga mamamayang Filipino, pati ng Kongreso. Kasi inaway nilang mag-ama. Yung mga congressmen, inubos po. Buong institusyon, lalo na si Maudigs, siniraan mga kababayan. Tinawag na pinakambulok na institusyon ng gobyerno yung Congress. Kaya nga nagpasa ng resolusyon condemning Maudigs to defend the integrity of the institution. Sabi nga, mga kababayan, the damage has been done. Hindi na yun maibabalik. Kaya Inday, asa ka pa na makabalik pa sa iyo yung confidential fund kung yung iniisip mo. Di ba? At saka, sino naman ang maniwala na wala kang ambisyon na tumakbo sa pagkapangulo? Sabihin mo na of course, tumakbo akong vice presidente kung luluubin pagdating ng oras, pwede rin ako, open din akong tumakbo bilang Pangulo. Ganon, magprangka ka na. Kasi sa totoo lang, wala man maniwala sa statement po ninyo. Alam na ng buong mundo ang style po ninyong mag-ama. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.